farmers! Welcome back to my channel, Tesalonica's Farm. Hi mga farmers! Yan ang tagal natin hindi nag-upload ng video dito sa YouTube. Dahil na-stress ako. Ayan. Hindi naman po kasi nagkaroon po tayo ng problema sa Facebook kasi nasuspended po yung account ko sa YouTube at sa Facebook. At December 4 pa po ako makakapost doon. So ngayon, nagdipat din kami na ulit ng mga materyales at dito sa Bohol ko na lang ulit nilagay yung breeding area ko, and sa Maragondon, Cavite na farm, nandoon na lang yung cording area natin. So doon na lang lahat nakalagay yung stags, mga nakapanali, mga pambenta soon. So ngayon wala pa pong available, pero maka this year meron na po at ipon na po doon lahat ng ating nakatali sa Maragondon, Cavite. So dito ko pinili yung breeding area ulit sa Bohol kasi mas tutok dahil nandito yung mga tauhan natin sa farm na talagang marunong na sa manok, at doon sa Maragondon naman para bantay na lang sila sa mga stags natin at mga broodcocks na nakatali. So ngayon dito sa may gilid ng aking farm, nagpagawa ako dito ng breeding pens. Dito ko nilalagay yung mga magaganda at mamahal nating materials na iniipon para pang breeding natin. So pakita ko sa inyo yung ating design. Ayan, pakita ko rin sa inyo yung design ng ating ay kalabaw na malaki ka. Ayan. So ganito, rectangular type siya, pahaba. Tapos ginamit lang natin dito na materials is itong green net kasi maginhawa sa manok kaysa maglagay pa tayo ng harang, maiinitan sila. Tapos yung pinaka ating kulungan, gumamit na tayo ng bakal, yung tubo, para matibay. Then sa baba, kung mapansin nyo, nag-asinta na lang tayo dito ng mga bato. Binato ko na yan, gumamit akong hollow blocks sa semento para matibay yung ilalim niya, pinaka-pundasyon. Then yan, solar lang. Ito, gumamit lang tayo ng solar light para if ever sa gabi meron tong ilaw dahil marami nananakaw na manok kapag madilim yung inyong lugar. Kaya may natutulog dito natutulog si Kelito para bantayan. So dito, pakita ko sa inyo yung ating first. Pasok tayo. Yung ating first pitak. So dito nakalagay yung aking mga sweater. Tingnan mo, magandang tingnan. Yan yung ating napakaganda ng mga materials natin na yan. So naman yung dalawang itlog, may dalawang eggs na. Yan. So mamaya natin kukolektahin yung itlog sa hapon. So hapon ako nagkukolekt dito para lahat ng mga materials natin na nag-itlog sama-sama nang i-collect. Okay? Next. Okay, next tayo. Dito tayo sa mga puti. So, syempre, hindi mawawala ang ating white kelso. Pure breed. S1. Galing sa palahinan ni Sir B-Boy. Ayan. So, tingnan ninyo. Yan yung ating mga white kelso na materials. Ayan. Meron tayong total of 2, 4, 6, 8, 10, 11 na mga babae. Ayan. Para mabilis yung ating pagpaparami. Ganda, no? Tema, meron tayo dito ng mga sinibalang style. Yan yung may mga choco brown. Ayan. Ito. Yan. Choco brown yan. Sinibalang. Tapos meron din tayo mga pure white na palahi. Ayun, nasa likod ng tandang. Ayun. Yung kulay puting-puting-puti. Yan. So, yan yung mga pure breed white kelso natin dito sa second breeding area natin. Breeding pen. Yan. Sarado natin kasi marunong na magbukas ang mga manok ng pinto. Next naman, dito naman nakalagay yung ating mga tornado hatch. Yan, tornado hatch. Matapang tong tornado hatch. Yan, sige, pakita mo na lang sa video. So, yan yung ating tornado hatch with 4 pullets. Ayan, 4 na inahin. Ganyan yung itsura ng mga pullet ng tornado hatch. Yan. Magagaling tong skills ng tornado hatch. Mabilis to sa laban at mauutak din para ng white kelso, pero malakas din ang kanilang fighting skills. So dito meron naman din tayo ditong sweaters. So yung mga sweater natin dito. Yan.
limang inahin din to laban sa isang tandang. Ito, pinakamaganda ngayon natin na breeding ang ating ito pala, meron din pala tayong golden boy sweater dito. Ayan, golden boy sweater. Dami ko nang palahi ng golden boy sweater ni AEJ. Tapang ng ano, baka wala. So, yan yung pinaka broodcock natin. Yan, may sugat pa. Magaling kasi yung broodcock na yan, kaya dyan ako nagpapalahi. Yan. Tapos ang dami rin nating pullets dyan. Yan. Next. So, masaya mag-alaga ng mga ganyan na mga materials kasi once na naparami mo sila, so lahat ng pinapakita ko sa inyo, lahat to galing na sa palahi ko. Sa pagbili ko sa mga breeders sa kilala, so ito mga materials natin ngayon na bagong lagay ko to, mga bago na to materials galing sa palahi ko. So bukod pa yung mga binili ko na mga authentic na galing sa kila B-Boy, galing sa AEJ, galing sa BGC, so nakahiwalay yon, so another breeding din yun. So ito, mga bago na to. Dagdag na natin sa pagpaparami. Then next, ito yung 5K sweater. 5K. Ayan, pakita natin. Ayan. Sweaters din yan, 5K. Napakaganda rin na itsura niyan. Pag ano ngayon lugon kasi ngayon medyo dry ang balahibo ng manok. Pero once na ilang buwan na ulit, magiging okay din yan. Ayan. Okay. Yun, so yun muna ngayon. So last, papakita ko sa inyong bloodline ay ang ating McLean Hatch. Ayan, galing ito sa BGC, Bicol Crown Game Farm sa sa Bicol. So yan, ganda niya, no? Grabing mga pulet. Tingnan niyo naman kakakinis sa mga pulet natin, no? Ng mga inahin natin, napakaganda ng itsura. Grabe yung katawan at grabe yung kanilang indeg, mga high station. So pakita mo yung ating broodcock, medyo lugon tayo ngayon sa broodcock. Ayan, lugon, pero gwapo pa rin. Ayan. Diba? So, McLean Hatch. So yan, pag napadami ko ulit yan, siyempre mura ko lang yan i-gigay sa inyo. Okay, so dito banda, next vlog ko na lang yan i-vlog. So doon yung mga pakawala natin sa likod. Meron tayo dyan mga 1 to 2 months old, 3 to 4. So dyan ko muna sila nilalagay, then tina-transfer ko na lang sila after. So susunod, i-vlog ko yon para mapakita ko din sa inyo. So dito sa area natin, nagtatanim din ako dito. Alam nyo naman ako, pag nandito sa area, gusto ko nagagamit lahat yung lupa. So ito dati kasi to, nung nabili ko, maraming mga puno. Yan, nakita ninyo, puro na yan, pinagpuputol. Ayan, pinagpuputol. Tapos, syempre, parang hindi sayang yung extra lupa natin dito sa breeding area bago. Nilagyan natin ng tanim ng mga izumo, yan, mga mais. Yan, sweet corn. Yan, hanggang dulo yan. Hanggang doon pa sa kabila, ayan, nagtanim tayo ng sweet corn. Yung iba, yellow corn, para if ever may pampapatuka tayo sa ating mga manok, pandagdag crack corn. So, yellow corn and sweet corn, halo na yan. So, para hindi sayang. So, para kung habang hindi natin nagagamit, may napapakinabangan tayo dito sa aking breeding area. Okay? So, yun muna ngayon. Labas muna tayo sa ating breeding area. At next vlog ko, yun namang mga tanim natin. Susunod naman yung mga tanim natin ng mga gulay yung ipapakita ko sa inyo at i-vlog natin. So ngayon back to farming na tayo ulit dahil medyo nawili ako sa manok. Ngayon binabalik ko na ulit yung farming contents natin at alam kong miss na miss nyo na yun. So yun, thank you for watching this video. Kung nagustuhan nyo ng video na to, syempre please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers, thank you for watching and happy farming.